Bago tayo magsimula sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Mag-iwan naman kayo ng komento kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapakinggan o binabasa ninyo ito. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na dumarama sa isang kwentong maaaring sumasalamin sa tunay na buhay. Kaya halina na, samahan ninyo ako sa isang kwentong puno ng hirap, pangmamaliit at isang tahimik na tagumpay na walang sino man ang inakalang darating. Si Yandro Velez ay hindi iyong tipo ng lalaking madaling mapansin sa kalsada. Sa umaga, isa lamang siyang karaniwang delivery rider na nakasuot ng kupas ng jacket, maong na ilang beses nang tinahi sa tuhod, at helmet na may gasgas na waring singdami ng araw na ibinabad siya ng buhay sa pagod at sakripisyo. Sa mga mata ng marami, isa lamang siyang lalaki na araw-araw sumusuyod sa init, ulan, traffic at usok ng Maynila para makapaghatid ng parcel, pagkain o dokumentong ni hindi man lang niya alam kung gaano kahalaga sa nagpadala at sa tatanggap. Pero sa likod ng ordinaryong anyo ni Yandro ay isang buhay na hinubog ng kakapusan, hiya at pananahimik. Lumaki siya sa isang maliit na eskinita sa Sampaloc, sa inuupahang bahay na halos magkadikit na ang dingding sa kapitbahay. Ang kanyang amang si Lauro Velez ay dating kargador sa palengke, habang ang kanyang inang si Isabela Velez ay mananahi ng mga kurtina, uniforme at kung ano-ano pang ipinapatahi ng mga suki sa barangay. Hindi man sila sagana, masinop at marangal ang pagpapalaki sa kanya. Tinuruan siya ng kanyang ama na huwag magnanakaw, huwag mandadaya at huwag susuko kahit tila ipinagkakait na ng mundo ang magagandang bagay. Anak, madalas sabihin ni Lauro habang nagkakapya sa basag na tasa tuwing madaling araw. Kapag mahirap ka, doble ang bigat ng laban mo. Kaya kung gusto mong igalang ka, magsikap ka ng tahimik. Hayaan mong panahon ng sumagot para sa'yo. Tahimik lang na tumatango noon si Yandro. Batang-bata pa ang ulit tila maagang namulat sa bigat ng buhay. Sa school, hindi rin naging madali ang lahat para sa kanya. Hindi siya iyong tipo ng estudyanteng may baong burger o bagong sapatos. Madalas, pandesal lang na may palamang margarina ang baon niya. Minsan, wala pa. Habang ang ibang kaklase ay pinaghahatid ng kotse, siya ay naglalakad ng halos 30 minuto papasok. At doon nagsimulang mamuo ang mga alaala ng pangmamaliit na pilit niyang ibinaon sa limot, ngunit hinding-hindi talaga tuluyang nawawala. Isa sa mga pinakamasakit na alaala niya ay tuwing makikita niya ang grupo ni Brizel Sarmiento, Crispin Tordesillas at Mervin Alcantara sa loob ng classroom. Si Brizel ang magandang dalaga na sanay maging sentro ng atensyon. Maganda ang ayos, maganda ang ngiti, pero matalim ang dila. Si Crispin naman ay varsity player na malakas ang boses at mahilig mamahiya para magmukhang nakakatawa. At si Mervin ang pinakatuso sa tatlo. Hindi kasing ingay ng dalawa pero siyang madalas nag-uudyok sa lahat ng pang-aasar. Hoy Yandro, minsang sigaw ni Crispin habang lunch break. Huwag mong ilapit yung bag mo ito, baka magpakamalan pang donation box. Nagtatawanan ng ilang kaklase. Grabe ka naman Crispin, sabat ni Brizel na kunwari ay naaawa pero halatang namumutya rin. Hayaan mo na siya, hindi naman lahat pinanganak na may pera. Tama, dagdag pa ni Mervin habang nakasandal sa bintana. May mga taong hanggang pangarap lang talaga. Tahimik na yumuko si Yandro noon, hindi siya sumagot. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil alam niyang kapag pumatul siya, siya rin ang lalabas na masama. Kaya ang ginawa niya na lang ay binuksan ng kanyang lumang notebook at nagkunwaring may binabasa. Maiilan namang mababait sa klase. Isa na roon si Talisa Riego, isang mahinhing na dalaga na minsang nagpahiram sa kanya ng ballpen na wala siyang magamit sa exam. Pero kahit si Talisa ay hindi rin nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtanggol siya sa harap ng mga mapang-api. Isang hapon, nadatna ni Talisa si Yandro sa covered court, mag-isa at tahimik na nakaupo habang pinagmamasda ng mga varsity na nagpa-practice. Okay ka lang? Tanong ni Talisa. Tumanggo si Yandro, kahit alam niyang hindi. Pasensya ka na sa kanila. Mahina nitong sabi. Minsan kasi, sobra na talaga. Gumiti siya ng pilit. Sanay na ako. Pero ang totoo, hindi siya sanay. Walang taong nasasanay sa panghahamak. Natututo lang magkunwaring hindi nasasaktan. Pagdating sa bahay,
Madalas ay dinadala ni Andrew ang bigat ng maghapon nang hindi nagsusumbong. Ayaw niyang dagdagan pa ang iniisip ng kanyang mga magulang. Kapag nakikita niyang pagod ang ama sa pag-uwi galing palengke at namumula ang mga mata ng inang maghapong hatutok sa pananahi, mas pinipili niyang lunukin ang lahat. Ngunit isang gabi, hindi na niya napigilang mapaluha. Napansin niyo ni Isabela habang naghahapunan sila ng tuyo at ginisang pechay. "Bakit anak?" tanong ng kanyang ina. "May nangyari ba sa school?" Umiling siya sa una, ngunit kalaunan napabuntong hininga siya. "Ma, nakakahiya po kasi minsan. Parang kahit anong sipag ko, ang baba pa rin ang tingin nila sa akin." Tumigil sa pagkain si Lauro at dahan-dahan niyang ibinaba ang patsara. "Anong sabi nila?" "Wala po," sagot ni Andrew. "Ayoko na pong ulitin." Tahimik si Lauro sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumingin nito ng diretso sa anak. "Makinig ka sa akin, Andrew. Hindi mo kontrolado ang bibig ng tao, pero kontrolado mo kung paano ka lalaban sa buhay. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa pagpapatunay sa mga mapangmata. Darating ang panahon, ang mismong buhay ang magpapakita kung sino sa inyo ang totoong matibay." Hindi man lubos na naunamaan noon ni Andrew ang bigat ng mga salitang iyon, itinanim niya iyon sa puso niya. Lumipas ang mga taon at nagtapos siya ng high school na bitbit ang parehong pangarap at pangamba. Gusto sana niyang kumuha ng kursong may kinalaman sa business o accounting dahil mahilig siya sa numero at sa pagbabudget ng kahit kakarampot na pera. Ngulit bago pa man siya makapagplano ng maayos, biglang bumigay ang kanyang ama. Isang umaga, habang nagbubuhat sa palengke, inatake sa stroke si Lauro. Nagkagulo ang buong pamilya. Ang perang naipon ni Isabela mula sa pananahi ay agad na naubos sa ospital, gamot at laboratory. Si Andrew, na nooy naghahanda sana para sa pagpasok sa kolehiyo, ay napilitang itabi muna ang sariling pangarap. "Anak," mahina ngunit mariing sabi ni Lauro habang nakahiga sa kama ng ospital, hirap magsalita. "Huwag kang matulad sa akin na ubos lakas sa trabaho pero walang naipundar para sa pamilya. Maging mas matalino ka sa akin." Napaluha si Andrew at hinawakan ng nanginginig na kamay ng ama. "Tay, gagaling ka pa. Ako na po bahala." At mula noon, nagsimula ang totoong laban niya. Una siyang naging helper sa talyer ni Mang Iskob Biruela. Isang mabagsik magsalita ngunit mabuting tao kapag nakilala mo. Tagabuhat siya ng piyesa, tagalinis ng langis, tagaabot ng tools. Mula umaga hanggang gabi ay puno siya ng grasa at pagod, pero tiniis niya iyon para may maiuwi sa bahay. "Hoy, Andrew!" sigaw ni Mang Isko minsan habang may kinukumpuning tricycle. "Huwag kang tamad-tamad, hindi ka yayaman sa pagod lang. Kailangan matuto kang magmasid." "Opo, Mang Isko." At isa pa, dagdag nito, "Kapag may kinita ka, huwag mang ubusin sa porma. Ang mahirap na gustong umasenso, dapat marunong magtabi." Hindi alam ni Andrew noon ang simpleng paalalang iyon ang magiging unang hakbang sa mas malaki niyang pagbabago. Pagkatapos ng ilang buwan sa talyer, sumubok siya ng iba pang racket. Nagkargador, nagbodega helper, minsan ay tumutulong sa pagde-deliver ng tubig sa mga karinderya. Hanggang sa isang araw dahil marunong siyang magmaneho ng motor na hiniram lamang noon sa kapitbahay nilang si Kadindo, may nagbukas na oportunidad sa isang delivery company. Hindi kalakihan ang sahod pero regular ang biyahe at may dagdag kapag masipag. Doon nagsimulang makilala si Andrew kung bilang rider na maaasahan. Hindi siya pala reklamo. Kahit umuulan, kahit malayo, kahit paakyat ng kondominium na sira ang elevator ay inaakyat niya basta maihatid ang kailangan. Dahil dito, dumami ang paboritong customers niya, kabilang na si Aling Cora Bilasis, isang matandang babae na laging nagpapadeliver ng kung ano-anong grocery at dokumento. Isang hapon, habang inaabot ni Andrew ang mga pinamili sa gate ng bahay nito, napansin ni Aling Cora ang lumang maliit na notebook na sumisilip sa side pocket ng bag niya. "Ano yung lagi mong dala?" tanong nito. Wala po. Sinusulat ko lang po ng gastos at kita ko araw-araw." Tumaas ang kilay ng matanda. "Sinusulat mo lahat?" "Opo, para alam ko po kung may natitira." Ngumiti si Aling Cora. "Maganda yan. Ibig sabihin, marunong kang tumingin sa hinaharap." Mula noon, tuwing nagde-deliver si Andrew roon, unti-unti siyang kinakausap ng matanda tungkol sa pag-iipon, bangko, interes, insurance, at kung paano hindi dapat hayaan na tumambay lang ang pera kahit maliit pa ito. "Hindi mo kailangan magmukhang mayaman para umasenso," sabi ni Aling Cora minsang pinaupo siya sa may veranda at pinainom ng salabat. "Mas delikado nga minsan ng maingay na pera. Ang totoong lumalago, tahimik."
Tumanggo si Yandro at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may nabuo sa dibdib niya na hindi sakit kundi pag-asa. Hindi pa milyon ang kinikita niya noon. Wala pa siyang bangko na puno. Wala pa siyang negosyo. Wala pa siyang anumang maipagmamalaki sa mundo. Pero unti-unti, araw-araw, sa bawat pagtitipid, sa bawat dagdag biyahe, sa bawat perang hindi niya ginastos sa luho, may nabubuong pundasyon sa buhay niya. Sa bahay, napansin iyon ng kapatid niyang si Miren na noy nasa senior high school pa lamang. "Kuya," sabi nito minsang nag-aayos sila ng mga resibo sa mesa. "Nakakapagod ba?" Napangiti si Yandro habang hawak ang ballpen. "Sobra." Bakit parang di ka sumusuko?" Tumingin siya sa nakabukas na bintana kung saan tanaw ang makipot nilang eskinita at ang ilaw ng mga poste sa gabi. "Dahil ayokong habang buhay tayong ganito," sagot niya. "At ayokong tama sila sa tingin nila sa atin." Miren fell silent, then softly said, "Balang araw kuya, makikita rin nila." Hindi sumagot si Yandro, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, iyon din ang tahimik niyang ipinangako sa sarili. At sa panahong unti-unti siyang bumabangon, doon naman muling gumalaw ang anino ng nakaraan. Isang gabi, habang nagpapahinga siya matapos ang maghapong biyahe, may pumasok na notification sa lumang cellphone niya. Mensahe iyon sa batch group chat ng dati niyang mga kaklase. Grand reunion. Attendance confirmed. Venue, Antipolo. Formal casual. Kita-kits, batchmates. Napako ang tingin niya sa screen. Parang biglang bumalik ang mga tawanan sa classroom, ang mga tingin ng pangmamaliit, ang mga salitang matagal na niyang pilit kinakalimutan. Mula sa kusina ay sumilip si Isabela. "Anak, bakit?" Mabagal niyang ibinaba ang cellphone. "May reunion daw po kami." At sa simpleng mensaheng iyon, muling kumatok ang nakaraan sa pintuan ng buhay ni Yandro. Isang nakaraan na hindi niya alam kung handa na ba talaga siyang harapin. Bago tayo dumako sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin kayong lahat na patuloy na nakikinig at nagbabasa. Mag-comment naman kayo kung nasaang lugar kayo ngayon at anong oras ninyo ito pinapanood o binabasa. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang bahay, iba't ibang kwarto, iba't ibang trabaho at sitwasyon sa buhay, may mga taong handang samahan ng isang kwentong dahan-dahang lumalalim. Kaya halina, ituloy na natin ang kwento ni Yandro Velez, ang lalaking tahimik lang na nagtiis pero unti-unting binabago ng panahon ang kanyang kapalaran. Hindi agad nakasagot si Yandro nang makita niya ang mensahe tungkol sa reunion. Nasa lamesa pa rin ng kanyang cellphone, katabi ng maliit na notebook kung saan nakasulat ang araw-araw niyang kita, gastos at perang na itatabi. Sa labas ng bahay nila ay dumadaan ng mga tricycle. May mga batang humahabol sa isa't isa sa eskinita at may kumalansing na bote mula sa karinderyang malapit sa kanto. Karaniwang gabi lamang iyon sa kanilang lugar pero kay Yandro tila biglang bumigat ang hangin. "May reunion daw po kami." Iyon lamang ang nasabi niya sa kanyang inang si Isabela. Lumapit si Isabela at sumilip sa screen ng cellphone. "Reunion ng high school?" "Opo." "Mag-a-attend ka ba?" Hindi agad siya nakasagot. Muli niyang naalala ang mga mukhang noon pa man ay tila nang hahamat na sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa. Naalala niya ang mga panunukso, ang mga maliliit ngunit matutulis na salitang umuukit sa dangal ng isang tao. At sa higit sa lahat, naalala niya kung gaano karaming taon ang ginugol niya para lang buuin muli ang respeto sa sarili. "Hindi pa po ko alam," sagot niya sa wakas. Tahimik na tumanggo ang kanyang ina. "Kung ayaw mo, huwag. Hindi naman lahat ng nakaraan kailangang balikan." Ngunit mula sa papag sa kabilang gilid ng silid, marahang nagsalita ang kanyang ama. Hindi rin lahat ng nakaraan ay dapat takasan. Nilingon agad ni Yandro si Lauro. Mahina na magsalita ang kanyang ama mula nang ma-stroke ito ilang taon na ang nakalilipas, ngunit bawat salitang binibitiwan nito ay mabigat pa rin at diretso sa dibdib. "Kung sa tingin mo anak," patuloy ni Lauro, "handa ka nang makita sila nang hindi ka na natitinag, saka ka pumunta. Pero huwag kang pupunta para magyabang. Pumunta ka lang kung buo ka na." Walang naisagot si Yandro kundi isang mahinang tanggo. Sa mga sumunod na araw, hindi muna niya pinansin ang group chat. Sa halip ay binalikan niya ang dating ritmo ng buhay na matagal na niyang niyakap.
Ang simpleng paggising ng madilim pa ang kalangitan, ang tahimik na pag-inom ng instant coffee habang inaayos ang delivery bag, at ang mabilis na pag-alis bago pa tuluyang sumikip ang traffic ng lungsod. Hindi marangya ang buhay niya, pero hindi rin ito dapat minamaliit. Sa totoo lang, kung may taong masinop at disiplinado sa pera, iyon ay si Yandro. Mula nang magsimulang kumita bilang helper, natuto na siyang magtabi kahit barya lamang ang matira. Nang maging delivery rider siya, hindi niya hinayaang matunaw ang kita sa mga bagay na hindi kailangan. Habang ang ibang kasabay niyang rider ay bumibili agad ng bagong cellphone, maingay na motor pipe o branded na sapatos kapag may bonus, si Yandro ay tahimik na naghuhulog ng pera sa bangko, nagtatago ng emergency fund at nagsusulat ng bawat sentimong lumalabas sa kanyang bulsa. Hindi ito madali. May mga araw na gusto rin niyang gumaan ang pakiramdam. May mga sandaling naiinggit din siya sa ibang kaedad niya na parang mas magaan ang buhay. Minsan, kapag pauwi siya galing trabaho at nadadaanan ng mga restaurant na puno ng ilaw at tawanan, napapahinto siya sa pagtingin. Hindi dahil gusto niyang mangarap ng sobra, kundi dahil naisip niya kung kailan kaya darating ang panahon, ang pamilya niya naman ang makakaranas ng buhay na hindi laging kinukulang. Pero sa tuwing pinanghihinaan siya, may mga tao ring nagsisilbing gabay sa kanya. Isa na roon si Mang Isko Beruela, ang may-ari ng talyer na pinasukan niya noon bilang helper. Kahit hindi na roon nagtatrabaho si Yandro, dumadaan pa rin siya paminsan-minsan para magpakumusta at magpa-check ng motor. Isang umaga, habang pinapakinggan ni Mang Isko ang tunog ng makina ng motor niya, napansin nitong tila malalim ang iniisip niya. "Bakit? Parang hindi gulong ang problema mo ah?" sabi ng matandang mekaniko. Napangiti ng bahagya si Yandro. "May reunion po kasi kami. Hindi ko alam kung pupunta ako." "Aba, bakit hindi?" tanong ni Mang Isko. "Takot ka ba?" "Hindi naman po takot. Parang ayoko lang pong maranasan ulit yung dati." Tumikhim si Mang Isko at pinunasan ang kamay gamit ang basahan. "Makinig ka. Ang tao, hindi yumayaman o tumitibay dahil sa iniwasan niyang laban. Minsan, kailangan mong humarap. Hindi para gumante, kundi para patunayan sa sarili mong hindi ka na nila kayang baluktutin." Tahimik na nakinig si Yandro. "Tsaka isa pa," dagdag ni Mang Isko, "huwag mong masyadong iniisip kung anong tingin nila sa trabaho mo. Ang maduming trabaho, marangal pa rin kung malinis ang hanap buhay. Mas nakakahiya yung nakakotse nga pero puro utang at yabang naman." Napatawa ng bahagya si Yandro. Sa simpleng usapan na iyon, kahit paano'y gumaan ang dibdib niya. Habang tumatagal, lalo ring dumami ang bunga ng kanyang disiplina. Ang unang malaking hakbang sa pag-angat niya ay nang makumbinsi siya ni Aling Cora Villasis na ilagay sa maayos na savings at time deposit ang perang matagal na niyang itinatabi sa simpleng account lamang. "Hindi porket maliit ay pababayaan mo na," sabi ni Aling Cora minsang iniabot sa kanya isang lumang calculator at kapirasong papel habang nagpapahinga siya sa veranda nito. "Ang pera, parang halaman. Kapag alam mong alagaan, tutubo. Kapag pinabayaan mo, matutuyo." "Pero natatakot ako minsan. Baka magkamali ako." "Lahat naman nagkakamali. Ang mahalaga, natututo ka bago ka lumaki ng lumaki ang hawak mo." Dahil sa mga payo ni Aling Cora, mas lumawak ang pangunawa ni Yandro sa paghawak niyang pera. Hindi siya naging padalos-dalos, hindi siya pumasok sa kung ano-anong scheme, hindi rin siya nagpasilaw sa mga pangakong mabilisang yaman. Sa halip, unti-unti siyang kumilos. Maliit, ngumit matatag. Una, nagtabi siya ng pondo para sa tuloy-tuloy na gamutan ng kanyang ama. Pangalawa, sinigurado niyang hindi mapuputol ang pag-aaral ng kapatid niyang si Miren. Pangatlo, nang simula siyang bumili ng pakonti-konting paninda na pwedeng ilako ng kanyang ina sa bahay. Mga sabon, delata, kape, asukal at bigas na tingi-tingi. Doon nagsimula ang maliit nilang sari-sari wholesale supply. Hindi man ito tindahang may malaking pwesto, naging malaking tulong iyon sa bahay nila. Si Isabela ang namahala sa pagtitinda habang nasa trabaho si Yandro. Kapag gabi naman, sabay nilang binibilang ang kita. "Anak," sabi minsan ni Isabela habang hawak ang maliit na alkansya ng tindahan, "parang hindi ko inakalang darating tayo rito."
Hindi pa po tayo nakakarating, ma, sagot ni Andrew. Nag-uumpisa pa lang tayo. At yun ang katotohanan. Dahil kahit may pag-unlad na, hindi ibig sabihin ay nawala na ang mga problema. May isang pagkakataong muntik masira ang puhunan nila nang magkasakit si Isabela dahil sa sobrang pagpupuyat sa pananahi at pagbabantay ng paninda. May mga buwan ding matumal ang delivery kaya lumiit ang naitatabi ni Andrew. May isang insidente pa na naaksidente siya sa kalsada nang biglang sumingit ang isang jeep dahilan para mapagastos siya sa pagpapagawa ng motor at mawalan ng pasada ng ilang araw. Nang mga panahong iyon, sakaring sumulpot ang mga kamag-anak na mahiling manghusga ngunit bihirang tumulong. Isang linggo, dumalaw si Tio Nestor, nakababataang kapatid ng kanyang ama. Kilala ito sa pagiging paladesisyon sa buhay ng iba kahit sarili niyang pamilya ay hindi naman maayos. Pagkapasok pa lang nito sa bahay, nakita agad ang mga paninda at napangiwid. "Ano ba yan, Ate Isabela?" sabi nito. "Hanggang ngayon ba ganito pa rin kabaratan ng hanap buhay ninyo?" Nagkatinginan sina Isabela at Leandro. "Hindi naman masama ang maliit na negosyo," mahinahong sabi ni Isabela. "Eh paano kayo aangat niyan?" balik ni Tio Nestor. "At ikaw, Leandro, hanggang rider ka na lang ba? Ilang taon ka na, wala ka pa ring matinong titulo, wala ka pa ring opisina." Tila uminit ang tenga ni Miren na noon ay nagre-review sa sulok. "Tio, marangal po ang trabaho ni Kuya." "Marangal, oo," sagot ni Tio Nestor. "Pero hindi sapat para umasenso ng malaki." Hindi na nakipagtalo si Leandro. Sanay na siya sa ganyang mga salita. Pero nang gabing iyon, habang inaayos niya ang mga resibo at listahan ng kita sa notebook, lalong tumibay ang pasya niya na huwag hayaang ang tingin ng ibang tao ang magtakda ng kanyang hangganan. Lumipas pa ang mga buwan at mas lumawak pa ang kanyang galaw. Sa payo ni Aling Cora at sa tulong ng kaibigan niyang si Umpong Dalisay, isang tapat na kasabay rin niya noon sa delivery, nakisali siya sa hulugan para sa isang maliit na paupahang tricycle franchise sa kanilang barangay. Hindi ito agad malaking kita pero dumaloy ang dagdag na pera buwan-buwan. Hindi naglaon, nakabili rin siya ng bahagi sa isang murang lote sa Bulacan na inirekomenda sa kanya ni Aling Cora bilang magandang long-term investment. Tahimik ang lahat ng ito. Walang post sa social media, walang yabang, walang selfie habang may hawak na susi o papeles. Kahit si Miren ay pinagsasabihan niyang huwag ipagsabi kahit kanino. "Bakit, Kuya? Hindi naman gumagawa ng masama." "Huwag nating ipakita ang bunga hanggat hindi pa matibay ang ugat. Mas mapayapa ang tahimik." Sa parehong panahon, may isang bagong taong unti-unting pumapasok sa mundo niya, si Drisel Naqua. Una niya itong nakilalang minsang nagtungo siya sa bangko para magtanong tungkol sa time deposit at iba pang options na hindi niya gaanong nauunawaan. Inaasahan niya noon na matatarayan siya dahil simple lang ang suot niya at amoy araw pa. Pero kabaligtaran ang nangyari. "Good morning po," bati ng dalaga mula sa desk. "Ano pong imatutulong ko sa inyo?" Napatingin si Andrew. Hindi kasing ingay ng ibang babae ang itsura ni Drisel. Wala itong sobrang make-up o pakitang gilas. Ngulit malinaw sa mga mata nito ang talino at paggalang. Gusto ko lang pong magtanong tungkol sa paglalagay ng ipon," sagot niya. Ngumiti si Drisel. "Sige po, explain ko sa inyo ng simple." At ipinaliwanag ganito ang lahat ng walang bahid ng pangmamaliit. Hindi nito tinignan ang trabaho niya. Hindi nito pinansin ang luma niyang sapatos o kupas na manggas. Ang nakita nito ay isang taong gustong matuto. Mula noon, paminsan-minsan na silang nagkikita sa bangko. Hindi pa iyon pag-ibig, ngulit sapat na para maramdaman ni Andrew na sa mundong puno ng mapanghusgang mata, may mga taong marunong pa ring tumingin ng patas. Samantala, sa kabilang dako ng buhay, ang mga dating kaklase niyang mapangmata ay may kanya-kanya ring lihim na pasanin. Sa pamamagitan ng social media at mga kwentong naririnig niya sa mga kakilalang kapareho nila ng batch, nalaman niyang hindi pala ganoon kakinis ang buhay ni Brizel, Crispin at Mervin. Si Brizel na laging nakapost ang travel pictures at mamahaling gamit ay hiwalay na pala sa asawang negosyante at pilit lang pinapanatili ang imahe ng sosyal na buhay. Si Crispin naman sa kabila ng porma at sasakyan ay baon na pala sa utang dahil sa sugal at bisyo. Samantalang si Mervin na dati laging nagmamagaling ay ilang ulit nang nasunugan ng pera sa mga kahina-hinalang racket at networking. Ngunit sa halip na matuto ang mga ito, lalo lamang silang kumapit sa pagpapanggap. Isang gabi, habang nagpapahinga si Andrew pagkatapos ng mahabang biyahe, muling nag-ingay ang batch GC. Sunod-sunod ang messages. "Brizel,
Guys, confirm nyo na attendance nyo ha. Gusto kong bongga tayo lahat. Crispin. Oo nga, walang KJ. Kita-kits sa mga successful. Mervin. Siyempre dapat present lahat para masaya. Lalo na yung mga biglang nawala pagkatapos ng graduation. Jovian Pelaez. Final na venue natin. Private events place sa Antipolo. Formal casual attire. May live update sharing din tayo. Tahimik na binasa iyon ni Andro. Maya-maya, nag-message ng direkta si Ompong sa kanya. Ompong, pre, pupunta ka ba? Hindi ko pa alam. Ompong, dapat pumunta ka. Hindi para sa kanila, para sa sarili mo. Iandro, baka sayang lang sa oras. Ompong, hindi. Minsan kailangan mong makita kung gaano ka nakalayo sa pinanggalingan mo. Napatingin si Andro sa sarili niyang refleksyon sa madilim na screen ng cellphone. Simple pa rin ang mukha niya. Tahimik pa rin ang anyo. Wala namang nagbago sa forma niya. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi na siya ang dating batang walang magawa kundi lunukin ang pang-iinsulto. Kinabukasan, habang naglalagay siya ng gasolina sa motor, muling umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salita ng ama, ni Mang Isko, ni Aling Cora, at maging ni Miren. Hindi lahat ng nakaraan ay dapat takasan. Hindi ka na nila kayang baluktutin. Ang totoong lumalago, tahimik. Balang araw, makikita rin nila. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niya si Miren na nag-aaral at si Isabela na nagsasaing. Lumapit siya sa lamesa, kinuha ang cellphone at binuksan ang group chat. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nag-type siya ng 2 salitang matagal na niyang pinag-isipan. Yandro Velez. Confirmed. Pagkapindot niya ng send, hindi niya alam kung bakit. Pero tila may kung anong bumuka sa dibdib niya. Hindi takot, kundi kakaibang paghahanda. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na lang siya basta lalaki ng nakaraan. Siya ngayon ay isang taong may lihim na pundasyon, mga sugat na unti-unti nang naghihilom, at isang katahimikang lalong tumitibay habang lumalapit ang araw na muli niyang haharapin ang mga taong minsang tumapak sa kanyang pagkatao. At habang binabasa niya ang sunod-sunod na reaksyon ng batchmates niya sa kanyang pagko-confirm, hindi pa niya alam na ang reunion niya iyon ay hindi lamang magiging pagtitipon ng mga dating kaklase, kundi magiging entabladong magbubukas sa pinakaimportanteng gabi ng kanyang buhay. Bago tayo magpatuloy sa mas mainit na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakikinig at sumusubay sa kwento. Mag-iwan naman kayo ng komento kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood o binabasa ngayon. Nakakatuwang isipin na sa kabilang kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay, nagkakasama-sama tayo rito sa isang kwentong unti-unting naglalantad ng sugat ng nakaraan at bunga ng tahimik na pagpupunyaga. Kaya halima, ituloy na natin ang gabing hindi kailanman malalamutan ni Yandro Velez. Mula nung i-confirm ni Yandro ang kanyang pagdalo sa reunion, tila mas naging tahimik siya kaysa dati. Hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil alam niyang hindi simpleng salo-salo ang pupuntahan niya. Sa ibang batchmates niya, reunion iyon. Pagkikita ng dating kaklase, kwentuhan, tawanan at pagpapakitaan ng mga narating sa buhay. Pero para kay Yandro, iyon ay tila mahabang pinto na muli niyang bubuksan para silipin ang pinakamasasakit na bahagi ng kanyang kabataan. Dumating ang araw ng reunion nang may malamig na simiw ng hangin sa umaga. Pero hindi nito napawi ang bigat na nasa loob ng dibdib niya. Sa maliit nilang bahay, maaga siyang nagising kahit wala siyang pasok sa delivery. Tahimik siyang naupo sa gilid ng papag at ilang sandaling nakatitig lamang sa plantsadong polo na inihanda ni Isabela noong gabi. Hindi iyon mamahalin. Simpleng long-sleeved polo lamang na mapusyaw ang kulay. Malinis at maayos ngunit halatang hindi branded. Katabi nito ang kanyang maon na walang tastas at itim na sapatos na ilang beses na niyang pinahiran para luminis. Mula sa kusina, narinig niya ang kalansing ng kawali at ang mahinang ubo ng kanyang ina. "Anak," tawag ni Isabela, "magkape ka muna rito." Lumabas siya at naupo sa lamesa. Naroon din si Miren na tila mas excited pa sa kanya. "Kuya," sabi nito habang nakangiti, "huwag ka masyadong seryoso mamaya, baka isipin nila bodyguard ka ng sarili mo." Napangiti si Andrew ng bahagya. "Hindi naman ako seryoso." "Talaga?" Pangaasar ni Miren.
Kahit kagabi 3 beses mong chinek kung planchado yung polo mo. Hindi na siya nakasagot. Napailing na lang si Isabela habang nagsasali ng kape sa tasa. Hayaan mo na ang kuya mo, sabi ng ina. Normal lang kabahan. Mula sa silid, marahang lumabas si Lauro, hawak ang tungkod at mabagal ang hakbang. Kahit hindi pa ganap ang lakas nito, pinilit nitong makaupo sa tapat ni Yandro. Handa ka na ba? Tanong ng ama. Huminga ng malalim si Yandro. Hindi ko po alam kung handa, pero pupunta ako. Tumanggo si Lauro. Tandaan mo ang sinabi ko. Huwag kang pupunta roon para gumanti. At lalong huwag kang magpapadala sa yabang nila. Ang totoong matibay, hindi kailangan sumigaw. Opo, tay. Maya-maya ay tumayo si Miren at inayos ang kwelyo ng kuya niya. Kuya, kahit ano pa sabihin nila, tandaan mo, ikaw ang pinakamarangal sa batch nyo. Napatingin si Yandro sa kapatid at bahagyang natawa. Parang kampanya. Basta, sagot ni Miren. At isa pa, huwag mong ikahiya na rider ka. Hindi mo ikinayaman ng panluloko. Tumanggo siya. Ang simpleng mga salitang iyon ay tila dahan-dahang nagbigay ng mas matibay na baluti sa puso niya. Bandang hapon, bago siya umalis, dumaan muna siya kina Ompong. Nakahanda na rin ang kaibigan bagamat hindi naman talaga kabilang sa reunion dahil ibang batch ito. Gusto lamang ni Ompong na ihatid siya para may karamay siya bago pumasok sa venue. Pre, sabi ni Ompong habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Ayos ka na rin ah. Simple lang. Mas okay nga yan, sagot ni Ompong. Pag masyado kang nag-ayos, iisipin nila nagpapa-impress ka. Ang totoo, wala ka nang kailangang patunayan. Magkasabay silang sumakay sa motor ni Yandro. Habang binabagtas nila ang kalsada pa Antipolo, hindi gaanong madaldal si Yandro. Paminsan-minsan ay sumasagi sa isip niya ang mga eksenang baka mangyari. Paano kung pagtawanan na naman siya? Paano kung kausapin siya ng pakunwari? Paano kung biglang bumalik ang dating hiya at galit? Ngunit hindi na siya umatras. Pagsapit nila sa private events place, sinalubong sila ng tanawin ng malalaking ilaw, nakapark na mamahaling sasakyan at ilang pamilyar na mukha sa may entrance. Halatang pinaghandaan ng organizers ang gabing iyon, may floral arch sa pasukan, may live acoustic singer sa loob at may staff na naka-uniform na umaalalay sa mga bisita. Huminga ng malalim si Yandro. Dito na lang ako sa labas pre, sabi ni Ompong habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Text mo ho kapag tapos ka. O kapag gusto mong lumabas agad. Tumanggo si Yandro. Salamat. Pre, dagdag ni Ompong bago ito tuluyang bumitaw sa balikat niya. Tandaan mo, hindi mo sila kalaban. Yung lumang takot mo ang kalaban mo. Yun ang baon niyang salita nang tuluyan siyang maglakad papasok sa venue. Sa registration table ay agad siyang nakilala ng reunion host na si Jovian Pelaez na noon pa man ay kilala ng masigla at mahilig mag-organize ng school events. Yandro, sabi ni Jovian habang nakatingin sa listahan. Ikaw nga. Grabe, ang tagal na. Matagal nga. Glad you came, sabi nito. Halika, nandyan na halos lahat. May kabaitan ng tono ni Jovian at doon kahit paano ay gumaan ang pakiramdam niya. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo sa registration table ay narinig niya ang unang boses na matagal niyang hindi narinig ngunit agad niyang nakilala. Uy! Tignan mo nga kung sino ang dumating. Si Brisel Sarmiento. Nakatayo ito sa may cocktail table, suot ang mamahaling dress na kulay maroon at may hawak na wine glass. Katabi nito sina Crispin Tordesillas at Mervin Alcantara, parehong mukhang komportable sa suot nilang mamahaling polo at relo. Napalingon ng ilang tao. Si Andro, dagdag ni Brisel, kasunod ang ngiti nitong hindi mo malaman kung tuwa o pangukuntya. Akala ko hindi ka pupunta. Lumapit si Crispin. May hawak na baso ng alak. Pare, ayos ah. Nakabreak ka ba sa delivery? May ilang napatawa sa paligid. Hindi agad sumagot si Yandro. Sanay na siya sa ganitong uri ng atake. Yung kunwari biro pero may lason sa dulo. Wala akong pasok ngayon. Mahinahon niyang sagot. Wow, singit ni Marvin habang tinatapik ang balikat niya. Responsable. Grabe, saludo ako sa sipag mo pre. Hindi biro yung trabaho mo. Gulit alam ni Yandro ang ganitong tono. Ito ang klase ng papuri na hindi totoo.
ang may kasamang tinging mababa ang tingin sa tao. Marangal naman ang trabaho, sagot niya. Siyempre, mabilis na sabi ni Brazil. Wala namang masama. Nakaka-touch pa nga di ba guys? I mean, at least may steady income. Muling nagtawanan ng ilan. Sa isang sulok ng isip ni Yandro, parang muling bumukas ang dating classroom at ang lumang upuan niyang kinakalawang sa gilid. Ngunit iba na siya ngayon. Hindi na siya yung binatilyong walang magawa kundi yumuko. Kaya ngumiti lang siya ng bahagya at naglakad patungo sa isang bakanting mesa. Sa loob ng venue, unti-unti nang lumalalim ang gabi. May iba't ibang grupo na magkaklase na nagkukwentuhan, nagyayabangan ng narating, nagpapalitan ng business cards at nagpapakita ng travel photos sa cellphone. May ilan ding totoong natuwa sa pagdating ni Yandro, tulad ni na Simeon Lagrada na ngayoy public school teacher at Faye Razon na nagtatrabaho bilang pharmacist sa probinsya. Pre, kumusta ka na? Tanong ni Simeon habang nakikipagkamay. Narinig kong rider ka raw ngayon. Astig yan Ang hirap kaya ng biyahe sa Maynila. Okay naman, sagot ni Andro. Ikaw, teacher ka na pala. Oo, natatawang sagot nito. Hindi man yaman, pero masaya. Importante yon, sabi ni Andro. Saglit siyang gumaan sa mga ganitong usapan. Hindi naman pala lahat sa batch nila ay pare-pareho ng ugali. Ngunit, hindi rin nagtagal ang katahimikan. Habang nagsisimula ang program proper, isa-isang tinawag ang mga dumalo sa unahan para magbigay ng life update. Isa itong pakulo ni Jovian para raw mas maging masaya at malaman ng lahat kung nasaan na ang bawat isa sa buhay. Nauna si Brazil na ibinida ang kanyang boutique business at ang ilang biyahe niya sa ibang bansa. Sumunod si Crispin na ipinagyayabang ang sasakyan, gym lifestyle at ilang business ventures na hindi naman malinaw kung kumikita nga ba talaga. Si Mervin naman ay halos hindi maubusan ng salita sa kakabanggit ng kung ano-anong investment at net worth niya. Tuwing may nagsasalita, may halong palakpak, hiyawan at kunwaring paghanga. Hanggang sa tinawag ang pangalan ni Yandro. Next natin, sabi ni Jovian na may hawak na mic, si Yandro Velez. May ilang bumulong, may ilang napalingon, may ilan ding ngumisi, lalo na sa mesa ni na Brazil. Dahan-dahang tumayo si Yandro at lumapit sa unahan. Ramdam niya ang tibok ng dibdib niya, ngunit hindi siya nagpahalata. Nang maibigay sa kanya ang mic, ilang sandali siyang natahimik. Hi, simpleng bungad niya. Ako si Yandro. Nagtatrabaho ako bilang delivery rider. May narinig agad siyang mahinang tawanan mula sa bandang kanan. Pero itinuloy niya. Tumutulong din ako sa maliit naming tindahan sa bahay. At may ilan pa kaming pinapaikot na munting pinagkakakitaan. Hindi niya sinadyang gawing mahaba. Hindi ugaling ikwento ang lahat. Ngunit dahil maikli lang ang sinabi niya, mas lalo yatang nabuhayan ng loob ang mga mapanghamak. Yan na yun, bulong ni Brazil sa katabi, na sadyang nilakasan para marinig. Simple man talaga, sabi ni Crispin saka humirop ng alak. Pagbalik ni Yandro sa kanyang upuan, muli na namang nagliyab ang luma niyang sugat. Ngunit bago pa siya tuluyang maubusan ng pasensya, biglang tumayo si Mervin na tila may naiisip na bagong pakulo. Guys, sigaw nito na nakataas ang baso. Para mas exciting, may game ako. Napatingin ang lahat. Ano yun? Tanong ni Jovian, medyo nag-aala lang. Simple lang, sagot ni Mervin. Total life update naman. Why not gawin nating honest and fun? Let's do a bank app reveal challenge. Nagtitilan at nagtawanan ng ilan. Loko ka talaga, sabi ni Brazil, halatang nag-e-enjoy. Pero bet ko yan. Show us your money, dagdag ni Crispin. Game ako. May ilang umiling dali halatang hindi komportable. Ngulit ang mesa ni na Brazil ay tuwam-tuwa. Para sa kanila, laro lamang iyon. Ngunit alam ni Yandro, hindi iyon simpleng katawaan. Isa na naman iyong patibong. Isang paraan para ipamukha sa iba kung sino raw ang angat. At sino ang wala? Naunang nagpakitang gilas si Crispin. Inilabas nito ang cellphone, binuksan ang app at mayabang na ipinakita ang balance na 6 na digit. O ayan sabi nito, hindi na masama. Nagpalakpakan ng ilan. Sumunod si Brisel na kahit hindi malinaw kung savings ba o checking account ang ipinakita, ay todo pa rin ang arte habang ipinapaling sa mesa ang screen. Girls,
Privacy is luxury, okay? Pero sige na nga. Muling nagtawanan ng marami. Pagkatapos ay binalingan ni Mervin si Andrew. O pre, sabi nito, mapanukso ang ngiti. Ikaw naman, baka ikaw na pala ang silent millionaire namin ha? Nagtawanan ng grupo. Ayan na, dagdag ni Crispin. Ipakita mo nga, Rider Boy. Ilang delivery pa ba bago maka 6 digits? At doon, sa mismong sandali iyon, nang marinig ni Yandro ang salitong iyon, Rider Boy, may kung anong matagal nang tahimik sa loob niya ang biglang tumayo. Ngunit hindi pa siya nagsalita agad. Sa halip, dahan-dahan niyang inangat ang tingin at tumingin kay Crispin. Sa mukha nitong namumula sa alak at kayabangan, sa ngiti ni Brisel na puno ng pangmamaliit, sa mapanudyong tingin ni Mervin na waring sabik makakita ng kahihiyan. At saka dumating ang huling tulak. Alam mo, sabi ni Crispin, mas malakas na ang boses dahil sa alak. Ang mga tulad mo, hanggang rider lang talaga. Hindi ka pang ganitong crowd. Baka nga mas malaki pa laman ang wallet ko kaysa sa bangko mo. Tulad ka lang din ng tatay mo noon. Kayod ng kayod pero walang mapapala. Parang natigil ang oras, nanigas si Andrew. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil nadamay ang ama niya. Unti-unti siyang tumayo, bumigat ang buong paligid. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ang lalaking tahimik lang na kanina'y halos hindi makatingin ng diretso sa mga dating ng api sa kanya, ay marahang inilabas ang cellphone mula sa bulsa. Handa ng buksan ng bagay na hindi kailanman inasahan ng mga taong pinagtatawanan siya. Bago tayo tuluyang sumabak sa bahaging ito ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kayong muli. Mag-iwan kayo ng komento kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood o binabasa. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar, may mga pusong sabay-sabay na sumasama sa isang kwentong puno ng sakit, hiya at pagbawi ng dangal. Kaya halina, ituloy natin ang gabi na tuluyang bumulusok pababa ang yabang ng ilan habang ang isang tahimik na lalaki ay lalo lamang tumayog sa paningin ng lahat. Nakatayo si Yandro sa gitna ng venue, hawak ang cellphone habang nakatutok sa kanya ang mga matang ilang minuto lamang ang nakalipas ay puno ng pangungutya. Hindi siya nagsalita agad, tila pinahaba pa niya ang katahimikan, hindi para magpasikat, kundi para pigilan ng galit na umaakyat sa kanyang dibdib. Kung ibang tao marahil ang naroon sa katayuan niya, baka naibato na niya ang lahat ng sama ng loob sa mga insultong matagal ng kinimkim. Pero si Yandro ay sanay magtimpi, sanay siyang lunukin ang sakit. At ngayong nasa harap niya ang mga taong minsang yumurak sa dangal niya, mas lalo niyang naramdaman na hindi yabang ang dapat manguna, kundi katotohanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang banking app. Hindi ko kailangang gawin ito. Kalmado niyang sabi, hindi umiimpik ang boses, ngunit sapat para marinig ang nasa paligid. Pero dahil nadamay ang tatay ko, gusto kong may matapos ngayong gabi. Parang humigpit ang hangin sa loob ng venue. Lumapit ng bahagya si Crispin, halatang may halong pagkalasing at kayabangan pa rin sa katawan. O siya, pakita mo na, baka naman maintaining balance lang yan. Muling may ilang tumawa, pero hindi na kasing lakas ng kanina. May kakaibang tensyon na ang paligid. Pati na si Jovian na kanina'y pilit pinapasaya ang programa ay tila natigilan. Si Brisel naman ay nakapamaywang at ngumiting waring hinihintay lang ang kahihiyan na ipupukol kay Yandro. Si Mervin na pasimuno ng walang saysay na hamunan ay nakatitig sa screen ng cellphone ni Yandro na parabang nasasabik sa mangyayaring susunod. Isa-isang lumitaw sa screen ang mga account. Una ang regular savings account. Pagkatapos ay isa pang account. Kasunod ang time deposit, sunod ang investment placement, at isa pang digital banking account na malinaw ang numerong hindi basta-basta maaabot ng ordinaryong tao, walang mahabang taon ng pagtitiis at tamang diskarte. Nanlaki ang mga mata ng ilan. Si Simeon na nakaupo sa ikalawang mesa ay napahiling pa para mas makita ng mabuti. Si Faye ay napahawak sa bibig. Si Jovian ay tuluyong natahimik. Hindi pwede. Mahinang bulong ni Brisel. Tila siya mismo ay hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi pa tapos si Andrew.
Sa halip na itago ang cellphone, marahan pa niya itong iniikot sa anggulong makikita ng mga nasa pinakaharapan. Hindi iyon pagyayabang, para iyong tahimik na pagsasara ng bibig ng mga taong matagal na siyang hinusgahan base sa trabaho, sa motor, sa polo, sa sapatos, at sa katahimikan niya. Yan ang laman ng bangko ko, sabi niya. Hindi minana, hindi pinahiram, hindi pinang show off sa social media. Inipon niyan sa mahabang panahon. Mula sa bawat init ng araw, bawat ulan, bawat overtime, bawat sakripisyo ng pamilya ko. Kaya bago niyo maliitin ng isang tao dahil delivery rider siya, siguraduhin niyong hindi kayo ang totoong kapos. Barang natuyuan ng lalamunan si Mervin. Pre, teka lang, baka ano, putol ni Andro. Hindi galit ang boses, pero matalim. Baka edited, baka hindi totoo. Sanay kasi kayong magkunwari kaya akala nyo lahat ng tao ganun din. May ilang napayuko. Si Crispin, na kanina'y halos sumabog sa kakatawa, ay ilang segundong nakatulala. Kitang-kita sa mukha nito ang mabilis na pagguho ng kanyang kumpiyansa. Namutla ito ng tuluyan at dahil na rin sa halo ng alak, yabang at pagkabigla, bigla itong napahawak sa mesa. Crispin? Tawag ni Jovian. Ngunit bago pa makasagot ang lalaki, tuluyan itong nawalan ng balanse at bumagsak sa sahig. Nagkagulo ang venue. May mga sumigaw, may mga tumayo, may staff na tumakbo palapit. Si Brisel ay napahiyaw at napabitiw ng hawak na wine glass. Si Mervin ay hindi malaman kung tutulungan ba ang kaibigan o iiwas sa atensyon ng mga tao. Ang singer sa gilid ay napatigil at ang tunog ng kubyertos sa mga plato ay tila sabay-sabay na tumahimik. Sa kabila ng lahat, si Yandro ang unang kumilos ng maayos. Bigyan niyo ng space, mariin niyang sabi. Huwag niyong palibutan. Lumuhod siya para tignan si Crispin. Hindi siya doktor. Ngulit dahil sa karanasan niya sa kalsada at sa dami ng emergency na nasaksihan bilang rider, marunong siyang manatiling kalmado sa gitna ng gulo. Ompong, agad niyang naalala, sabay kuha ng cellphone. Tinawagan niya ang kaibigan sa labas. Pre, pasok ka saglit. May himatayan dito, kailangan siguro isugod. Papunta na. Mabilis na sagot ni Ompong. Napatanga si Brisel habang nakatingin kay Yandro. Bakit mo pa siya tinutulungan? Sandaling tumingin si Andro sa kanya. Dahil hindi ako katulad ninyo. Tumagos iyon na parang sampal. Makalipas ang ilang minuto, naitayo si Crispin ng bahagya at naisakay sa sasakyan ng staff kasama si Mervin. Si Jovian ang sumama sa ospital para siguruhing maayos ang kalagayan nito. Naiwang magulo at mabigat ang buong venue. Wala nang ganang ituloy pa ng karamihan ng programa, ngunit mas mabigat kaysa sa katahimikan ang hiya, lalo na para kina Brisel at Mervin. Ilang sandali matapos ilabas si Crispin, muling nagkatiginan ng mga dating kaklase ni Yandro. Ngunit iba na ang laman ng mga mata nila ngayon. Wala na roon ang pangungutya, napalitan iyon ng gulat, pag-uusisa at sa iba, pagkaasiwa sa sarili. Ang lalaking kanina lamang ay tinatawag nilang rider boy ay siya ngayong pinakamatagas, pinakakalmado at pinakahindi bumagsak sa sarili sa buong gabing iyon. Lumapit si Simeon. Pre, pasensya ka na ha. Hindi ako nakapagsalita kanina. Okay lang yun. Hindi, okay lang yun. Sabat ni Faye na sumunod din. Dapat may nagsalita. Sumobra na sila. Yumuko si Andro ng bahagya. Tapos na rin naman. Pero alam nilang lahat na hindi iyon simpleng tapos na. May nabasag ng gabing iyon. Hindi lamang ang yabang ng ilan, kundi ang maling paniniwala na ang tahimik at simpleng tao ay walang kayang marating. Maya-maya, isa-isang nagsimula ang ilang batchmate na lumapit. Ang iba ay halatang gustong makiayon sa bagong hiip ng hangin. Ang iba na may tunay na natamaan ng konsensya. Grabe Yandro, saludo ako sa iyo. Hindi namin inakala. Ang galing mo palang humawak ng pera. Paano mo nagawa yun? Ngunit kahit isa sa mga yon ay hindi nagpatinag kay Andro. Gumiti lamang siya ng tipid at tumanggo. Hindi siya nagkwento ng mahaba. Hindi niya inaisa-isa ang mga sakripisyo niya. Hindi niya ipinamukha ang pagkatalo nila. Sa halip, lalo lamang siyang nanahimik. Para bang mas gustong matapos ang lahat kaysa namnamin ang pagbagsak ng mga taong minsang nagpasakit sa kanya. Hindi nagtagal, nagpasya siyang umalis na rin. Habang papalabas siya ng venue, naroon si Ompong sa may pinto, nakasandal at nakakunot ang noo. Pre, ayos ka lang? Tanong nito. Okay lang. Tapos na?
Tumingin si Andro sa loob ng venue sa huling pagkakataon. Nandoon pa rin si Brisel, tulala sa mesa. May ilan pang magkaklase na kunwaring abala sa pag-aayos ng gamit pero halatang siya ang pinag-uusapan. Oo, sagot niya. Tapos na. Ngunit kahit nasabi niya iyon, alam niyang may panibagong yugto na namang magsisimula. Sa biyahe pa uwi, tahimik lang si Andro sa likod ng motor ni Ompong. Ayaw na niyang siya ang magmaneho dahil mabigat pa ang isip niya. Habang binabaybay nila ang daan, naglalaro sa isip niya ang mga mukha ng mga dating kaklase. Ang panlalait ni Crispin, ang plastik ng ngiti ni Brisel, ang tusong pakulo ni Mervin. Pero higit sa lahat, paulit-ulit niyang naaalala ang isang bagay na hindi niya inakalang mararamdaman. Hindi saya, hindi paghihingting, kundi pagod. Pagod sa mahabang taon ng pananahimik. Pagod sa pagbitbit ng sugat. At marahil, dahil sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay pwede na niyang ibaba ang mabigat na bahaging iyon ng nakaraan. Pagdating nila sa bahay, nadatnan niyang gising pa ang pamilya niya. Agad tumayo si Miren mula sa upuan. Kuya, kumusta? Bakit ang tagal niyo? Mula sa mesa ay napatingin din si Isabela, habang si Lauro ay dahan-dahang umayos ng upo. Saglit na napatigil si Andro sa pintuan. Pagkatapos ay napangiti siya ng bahabya, yung ngiting hindi maingay pero may laman. Natuloy ang reunion, sabi niya. At? Tanong ni Miren, sabik na sabik. Napaupo si Andro at inalis ang relo. Pinagtawanan ako. Nawala ang ngiti ni Miren. Ha? Sabi ko na nga ba? Pero, dugtong ni Andro, natapos din. At doon niya ikinuwento ang lahat, mula sa pangungutya, sa hamunan, sa paglabas ng bank app hanggang sa pagkahimatay ni Crispin. Habang nagsasalita siya, paunti-unting nagbabago ang reaksyon ng kanyang pamilya. Mula sa pag-aalala, naging gulat, hanggang sa katahimikan. Anak, mahinang sabi ni Isabela habang hawak ang baso ng tubig. Hindi ko akalaing aabot sa ganon. Hindi ko rin po inakala, pero hindi ko na rin kayang palampasin ng nadadamay si tatay. Tahimik si Lauro. Nakatingin lamang ito sa anak na parabang may malalim na gustong sabihin. Maya-maya, tumikhim ito. Hindi ka nagmayabang. Umiling si Andro. Hindi po. Tinulungan mo pa si Crispin. Opo. Dahan-dahang tumanggo si Lauro. At sa mga matang mahina na dulot ng edad at karamdaman, may kislap ng pagmamalaki. Magaling, sabi nito. Doon mo napatunayan kung sino ka talaga. Napaluha si Isabela ng bahagya. Buti na lang anak, hindi ka natulad sa kanila. Tumabi si Miren kay Andro at mahigpit itong yunakap. Sabi ko na nga ba kuya, darating ang araw na makikita rin nila. Tahimik lang na pumikit si Andro saglit. Hindi niya alam kung bakit, pero sa simpleng yakap na iyon, tila mas mabigat pa ang naramdamang pagkagaan kaysa sa mismong eksena sa reunion. Ngunit, hindi doon nagtapos ang epekto ng gabing iyon. Kinabukasan pa lamang, maaga nang nag-ingay ang cellphone ni Andro. Sunod-sunod ang notifikasyon mula sa batch GC. May mga nagtatanong kung okay na raw ba si Crispin. May mga nagsusorry sa nangyari. May mga nagpapanggap na hindi naman daw nila sinusuportahan ng pang-aasar. At mayroon ding ilang halatang sinusubukang palambutin ang sitwasyon dahil gusto ngayong makalapit sa kanya. Isa sa mga unang mensaheng nabasa niya ay galing kay Jovian. Jovian, Yandro, sorry sa nangyari kagabi. Hindi ko inasahan na aabot doon. Salamat din at ikaw pa ang tumulong kay Crispin. Stable na siya ngayon. Sinundan iyon ng message ni Simeon. Pre, saludo talaga ako sa'yo. Hindi dahil sa pera mo, kundi dahil sa paraan ng paghawak mo sa sarili mo. May ilang mensahe ring mas tahimik ngunit mas totoo ang dating. Faye, hindi lahat ng may kaya, marangal. Pero ikaw, pareho ka. Ngunit ang pinakatumimo sa isip niya ay hindi ang mga papuri, kundi ang maikling mensahe mula sa isang taong matagal nang nananahimik sa kanyang buhay. Talisa Riego, pwede ba kitang makausap minsan? May gusto lang akong sabihin. Matagal na. Napatingin si Yadro sa screen ng matagal. Iba ang mensahe ni Talisa sa lahat ng iba. Wala itong bahid ng pakikisawsaw o panghihingi ng pabor. May bigat, may kasaysayan. At sa kutob niya, may kinalaman iyon sa mga taon ng pananahimik noong sila'y bata pa.
Ibinaba niya ang cellphone sa mesa at tumingin sa maliit nilang tindahan sa gilid ng sala, sa inang muling nag-aayos ng paninda, sa kapatid na naghahanda para sa hospital duty training at sa amang tahimik na umiinom ng gamot. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, pakiramdam niya ay hindi na siya humahabol para patunayan ang halaga niya. Mayon, ang mundo na mismo ang bahalang tumingin. At kasabay ng paglamig ng usap-usapan tungkol sa reunion, nagsisimula namang umikot ang mas mapanganib na bahagi ng tagumpay. Ang paglapit ng mga taong hindi dumadating dahil nagmamalasakit, kundi dahil may naumoy silang pakinabang sa katahimikan at yaman ng isang lalaking minsang hindi man lang nila tinuring na kapantay. Bago tayo tuluyang sumapit sa huling bahagi ng ating istorya, nais ko munang batiin ng bawat isa sa inyo na hanggang ngayon ay kasama pa rin sa paglalakbay na ito. Mag-comment naman kayo kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood o binabasa. Nakakatuwang isipin na sa dami ng pinagdaraanan natin sa buhay, may mga kwentong nagiging paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa ingay, kundi sa tibay ng loob, dangal, at tahimik na pagpupunyagi. Kaya halina, samahan ninyo ako sa pagtatapos ng kwento ni Yandro Velez, ang lalaking minsang pinagtatawanan pero sa huli ay napatunayang mas malaki ang halaga kaysa sa akala ng lahat. Pagkatapos ng gabing iyon sa reunion, hindi na nawala ang ingay sa paligid ni Yandro. Hindi man niya ginustong maging sentro ng usapan, kusa iyong lumaganap. Sa batch group chat, sa mga pribadong mensahe, maging sa ilang magkakilala sa barangay nila na may kamag-anak pala sa dati niyang paaralan, unti-unting kumalat ang kwento ng delivery rider na may milyones sa bangko at ng lalaking nang hamak sa kanya na tuluyang nahimatay sa hiya at pagkabigla. Pero gaya ng dati, hindi nagbago si Yandro. Kinabukasan matapos ang reunion, bumalik siya sa normal na takbo ng buhay. Gumising siya ng maaga, nagsaing si Isabela, uminom ng gamot si Lauro, naghanda si Miren para sa hospital duty training at siya naman ay naglinis ng motor sa tapat ng bahay. Para sa kapitbahay nilang si Aling Pasing, na laging marites sa iskinita, tila wala namang espesyal na nangyari. Yandro, tawag ni Aling Pasing habang may hawak na timba. Sabi nila, sumikat ka raw sa reunion nyo. Napangiti lang siya ng mahina. Wala po yun, Aling Pasing. Sus, ayan ka na naman. Kapag mayaman, tahimik. Kapag walang-wala, maingay. Ganyan talaga. Hindi na lang siya sumagot. Sa loob-loob ni Andro, alam niyang mas mabuting manatili sa dati niyang linya. Dahil kung may itinuro man sa kanya ang mahabang panahon ng pagkayod, iyon ay ito. Mas mapanganib ang atensyon kesa sa kakapusan. Kapag may pera ka ngunit tahimik, payapa ang buhay. Kapag nalaman ng mundo ang kakayahan mo, saka darating ang samot-saring taong may sari-saring motibo. At tama nga siya. Sa loob lamang ng ilang araw, nagsimula nang lumapit sa kanya ang mga taong dati ay hindi man lang nag-aabot ng matinong bati. Una si Mervin Alcantara. Tumawag ito isang hapon habang nasa bangko si Andro para sa regular na pag-aasikasa ng accounts niya. Nang makita niya ang pangalan sa screen, ilang segundo muna niya itong tiningnan bago sinagot. Hello? Pre! Masiglang bungad ni Mervin. Halatang pilit ang gaan ng boses. Busy ka ba? May koonte, bakit? Wala naman, na-miss lang kita, sagot nito. At halos mapangiwi si Andrew sa halatang kaplastikan. Tsaka naisip ko, since matagal na rin pala kitang hindi nakakausap ng maayos, baka gusto mo magkape tayo minsan. Tungkol saan? Business lang sana pre, may opportunity kasi ako. Feeling ko bagay sa'yo, malaki ang balik. Doon pa lang ay alam na ni Andrew ang direksyon ng tawag. Anong klaseng business? Tanong niya. Importasyon, distribution, tsaka digital expansion. Mabilis na sagot ni Mervin. Actually, konting puhunan lang sa umpisa. Hindi ako interesado, putol ni Andrew. Natahimik sa kabilang linya si Mervin. Pre, hindi mo pa nga naririnig ng buo. Hindi ko na kailangan. Malamig ngunit maayos na sagot niya. Hindi ako pumapasok sa hindi malinaw. At lalong hindi ako naglalagay ng pera sa taong hindi ko lubos na pinagkakatiwalaan. Ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay may pagbabago sa tono ni Mervin. Nawala ang pilit na pagiging mabait. Pre, huwag ka namang ganyan. Akala ko ba tapos na ang lahat? Tapos na, sagot ni Yandro. Kaya wag mo nang simulang muli. At ibinaba niya ang tawag.
Paglabas niya ng bangko, nasalubong niya si Drizel na kuha. Ang tahimik ngunit matalinong empleyada ng bangko na ilang taon na ring nakakaalam kung gaano siya kasinop humawak ng pera. May hawak itong folder at waring kakalabas lang din sa isang internal meeting. Sir Leandro, sabi nito na may magaan ng ngiti. Okay lang po ba kayo? Parang may bumabagbag. Napangiti si Andro. May tumawag lang, nangungutang ng tiwala, hindi ng pera. Bahagyang natawa si Drizel. Mas mahirap nga yun. Naglakad sila ng ilang hakbang patungo sa gilid ng bangko kung saan may maliit na waiting area na hindi gaanong matao. Noon, hindi pa rin sila ganun kalapit, pero may natural na gaan sa pag-uusap nila na hindi niya nararamdaman sa iba. Ang dami sigurong lumalapit sa inyo ngayon, sabi ni Drizel. Oo, sagot niya. Nakakapagtaka nga, noon hindi naman ako maalala ng karamihan. Hindi po yan nakakapagtaka, sagot ni Drizel. Ganun talaga kapag may nararamdaman ng tao na maaari silang makinabang. Napatingin si Andrew sa kanya. At ikaw, bakit hindi ka nagbago? Bahagyang natigilan si Drizel, pero agad ding napangiti. Kasi ganito na po naman talaga pakikitungo ko sa inyo noon pa. Simple lang ang sagot, pero iyon ang mas tumama sa kanya. Walang arte, walang paligoy-ligoy, katulad ng pagkatao nito. Samantala, sa kabilang panig ng buhay niya, isang mensahe ang hindi pa rin mawala sa isip niya. Ang mensahe ni Talisa Riego. Matagal niya iyong hindi sinagot, hindi dahil galit siya, kundi dahil hindi niya alam kung kailangan pa ba talagang buksan ang bahaging iyon ng nakaraan. Ngunit isang hapon, matapos siyang piliting sagutin ni Miren kung bakit lagi siyang tahimik kapag lumilitaw ang pangalang iyon sa screen, nagpasya siyang makipagkita. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop sa may Espanya. Simple lang ang lugar, malayo sa sosyal na anyo ng venue ng reunion. Pagpasok ni Andro, nakita niya agad si Talisa sa isang sulok, nakaupo, tahimik, at may hawak na tasa ng kape. Hindi na ito tulad ng dati nilang high school days na laging maaliwala sa mukha at mahiyain ng tingin. Mas matured na ito ngayon, mas tahimik, at halatang may pinagdaan ng hindi rin biro. Salamat at pumunta ka, bungad ni Talisa nang makaupo siya. Sinabi mong may gusto kang sabihin. Tumango si Talisa, sakay binaba ang tingin sa mesa. Oo, matagal ko nang gustong sabihin to pero wala akong lakas ng loob noon. Tahimik lang si Andro. Pasensya ka na, patuloy nito. Noong high school tayo, alam kong sobra na sina Brisel, Crispin at Mervin. Alam kong mali sila. Alam kong nasasaktan ka, pero wala akong ginawa. Huminga siya ng malalim. Hindi niya inasahang iyon agad ang sasabihin nito. Hindi lang dahil natatakot akong madamay, sabi ni Talisa, habang bahagyang nanginginig ang boses. Kundi dahil duwag ako, mas pinili kong manahimik para hindi ako maging target. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yon. Saglit na nanahimik si Andro bago nagsalita. Bakit mo sinasabi ngayon? Kasi noong reunion, sagot ni Talisa, doon ko nakita kung gaano kabigat ang kasalanan ng pananahimik. Habang pinagtatawanan kanila, nandoon na naman ako. At kahit hindi na ako tumatawa, hindi pa rin ako agad nakapagsalita. Para akong bumalik sa dati. May luha nang namumuo sa mga mata nito. Hindi ako lumapit sa iyo dahil sa pera mo, Leandro. Lumapit ako kasi gusto kong humingi ng tawad. Hindi para gumaan ang loob ko lang, kundi para malaman mong may isang taong totoong nagsisisi. Matagal bago sumagot si Andro. Nakita niya sa mukha ni Talisa ang isang bagay na matagal niyang hinanap sa marami. Katapatan. Matagal na yon, mahina niyang sabi. Pero hindi ibig sabihin wala ng sugat, balik nito. Napabuntong hininga siya. Totoo. Tahimik silang dalawa ng ilang segundo. Pagkatapos ay marahan siyang tumango. Pinapatawad na kita, Talisa. Hindi dahil maliit ang nangyari, kundi dahil ayokong dalhin pa habang buhay ang bigat nun. Napapikit si Talisa at tumulo ang luha. Salamat. Hindi na humaba pa ang usapan nila. At hindi rin iyon naging simula ng pag-iibigan. Sa halip, naging pagtatapos iyon ng isang lumang pinto sa puso ni Andro, ang pinto ng galit sa mga taong nananahimik habang siya'y nayuyurakan. Ngunit samantala, iba ang naging landas ng ilan sa mga pangunahing ng api sa kanya. Si Mervin,
Dahil sa desperasyon nitong makahanap ng bagong mapapasukang pera, ay unti-unting nabulgar sa ilang kakilala nila sa batch dahil sa panluloko sa mga pinag-aalok niya ng investment opportunity. May ilan palang napaniwala niya dati, pero hindi na bumalik ang kanilang puhunan. Nang mabalitaan ito ni Jovian at ng iba pang batchmates, tuluyan siyang naiwasan. Ang kayabangan minsang pinanghahawakang sandata ni Mervin ay siya ring naging dahilan ng pagkalugmok niya. Si Brizel naman, sa likod ng lahat ng pormang ipinakita sa reunion, ay lalo pang nabaon sa utang. Nabawasan ang bumibili sa kanyang butik at may ilang supplier na sumisingil na sa kanya ng mariinan. Isang araw, hindi inahasahan ni Yandro na siya mismo ang pupunta sa bahay nila. Nagulat si Isabela nang makita ito sa may gate. "Si Yandro po ba?" tanong ni Brizel, halatang hindi makatingin. Nang lumabas si Yandro, ilang sandali silang nagkatitigan. "Bakit?" tanong niya. Napayuko si Brizel. Sa unang pagkakataon, wala ang dating taas noo at mapanuyang ngiti nito. "Hindi ako napunta rito para umutang," mabilis nitong sabi, halatang alam ang maaaring isipin ni Yandro. "Gusto ko lang humingi ng tawad." Tahimik si Yandro. "Hindi kita kayang tingnan ng maayos mula nung reunion," patuloy ni Brizel. "Sa totoo lang, akala ko noon ang halaga ng tao nakikita sa porma, sa sasakyan, sa damit, sa social media. Akala ko pag simple mababa na, pero ako pala ang mas kawawa." May pait sa huling sinabi nito. Hindi nagmadali si Yandro na sagutin siya. "Hindi ko hinihingi na maging magkaibigan tayo. Gusto ko lang malaman mo na mali ako." "Late na," sagot ni Yandro. Napayuko si Brizel, mulit tumanggo rin. "Alam ko. Pero mas mabuti rin na natuto ka." Bahagyang napatingin sa kanya ang babae. Tila nagulat na hindi siya nagbuhos ng galit. Ngunit wala na ring saysay yun. Sarili na ni Brizel ang humahatol sa kanya araw-araw. At si Crispin, ang lalaking pinakamalakas tumawa noong gabing pinakawalan ang mapanlait na salita tungkol kay Lauro, ay ilang linggong hindi nagpakita kahit kanino sa batch. Ayon sa balita, napahiya ito hindi lamang dahil sa pagkahimatay, kundi dahil lumabas pa na malaki pala ang utang nito sa mga kakilala. Ang kotse nitong ipinagyayabang ay hinahabol na pala sa hulugan. Ang gym membership na madalas niyang i-post ay ilang buwan nang hindi bayad. Ang yabang pala nito ay pader lamang na tumatakip sa unti-unti ng pagguho ng sarili nitong buhay. Isang maulan na hapon, habang paalis si Yandro sa isang hardware store para sa bibilhing materyales sa planong pagpapagawa niya ng mas maayos na pwesto para sa tindahan nila, may narinig siyang boses sa likod. "Yandro." Paglingon niya, naroon si Crispin. Basang-basa sa ambon, hindi maayos ang buhok at malayong malayo sa dating aura ng lalaking akala mo'y laging panalo sa buhay. Hindi agad nagsalita si Yandro. Lumapit si Crispin ng dahan-dahan. Wala ang dating yabang sa tindig nito. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong nito. "Sabihin mo na." Halatang nahirapan si Crispin. Tila nilalamon nito ang sarili niyang pride sa bawat segundo. "Pasensya na," sa wakas ay sabi nito. "Sa lahat, lalo na sa sinabi ko tungkol sa tatay mo." Hindi sumagot si Yandro. "Nadala ako ng yabang, saka ng alak." Dagdag nito. "Hindi alak ang nagturo sa'yo ng ugali mo." Malamig na sabi ni Yandro. Parang nasampal si Crispin sa sinabi. Yumuko ito. "Oo," amin nito. "Ako yun." Matagal ang katahimikan sa pagitan nila. Pagkatapos ay nagsalita si Yandro. "Hindi ko nakakalimutan ang ginawa mo, pero ayokong bitbitin habang buhay ang galit. Kaya kung tunay kang nagsisisi, baguhin mo ang buhay mo. Hindi yung hihingi ka lang ng tawad, tapos babalik ka rin sa dati." Tumanggo si Crispin, halos hindi makatinin. "Susubukan ko." "Ako ang huling taong dapat mong patunayan," sagot ni Yandro. "Sarili mo ang ayusin mo." At sa unang pagkakataon, si Crispin, ang dating hari ng pang-aasar, ay tumalikod ng walang pagmamataas, parang isang taong tuluyang napilitang makita ang sariling pagkawasak. Sa pagdaan ng mga buwan, lalo pang luminaw para kay Yandro kung ano ang susunod niyang gagawin sa buhay. Hindi sapat na marami siyang naipon, hindi sapat na siya na ngayon ang nasa itaas kumpara sa mga nanghamak sa kanya. Dahil kung doon lang iikot ang tagumpay niya,
wala rin siyang pinagkaiba sa kanila. Kaya mas lalo niyang pinaayos ang mga pundasyon ng buhay nila. Pinalawak niya ang maliit nilang negosyo at ginawang mas organisadong neighborhood supply outlet ang tindahan. Hindi na lamang tingi-tingi ang paninda. Nagsimula na rin silang maging supplier sa ilang karinderya at sari-sari store sa kalapit na lugar. Sa tulong ng maingat na accounting at disiplina, nagawa niyang magsimula ng isang maliit na logistics hub na kumukuha ng kapwa riders para sa maayos at legal na delivery operations. Hindi man ito agad malaki, pero marangal ito at may maayos na pasahod. Si Umpong ang ginawa niyang isa sa mga unang supervisor. "Pre, sigurado ka ba?" Tanong ni Umpong noong unang araw ng operasyon. "Baka hindi ko kayanin." "Kaya mo," sagot ni Andro. "Ikaw ang isa sa mga taong hindi bumaligtad noong wala pa akong napapatunayan." Napangiti si Umpong. "Bihira ka talagang magsalita pero kapag nagsalita ka, may tama." Hindi lang iyon ang ginawa ni Andro. Bilang parangal sa mga magulang niya, nagtatag siya ng Sabela Lauro Educational Aid, isang maliit na scholarship fund para sa mga mahihirap ngunit masisipag na estudyante sa dati nilang pampublikong high school. Hindi ito bonggang programa na may media at ribbon cutting. Tahimik lamang itong sinimulan sa tulong ni Simeon at Faye na tumurong sa pag-coordinate. "Sigurado ka bang hindi mo aakayan ng ipangalan sa'yo?" tanong ni Simeon. Umiling si Andro. "Hindi ako lang magsimula ng tibay na meron ako. Sila ni nanay at tatay." Sa araw ng unang pamimigay ng assistance, nakita niya ang ilang estudyanteng nakasuot ng luma ngunit malinis na uniforme. May ilan sa mga iyon na nagpapaalala sa kanya ng sarili niya noon. Tahimik, salat, pero puno ng potensyal. At doon niya naramdaman ang isang uri ng yaman na hindi kailanman kayang sukatin ng app, bangko o numero. Hindi rin nagtagal at lalong tumatag ang ugnayan nila ni Drizel. Hindi sa biglaan o padalos-dalos. Dahan-dahan itong nabuo sa mga simpleng pag-uusap, sa respeto, sa pagkakapareho ng pagtingin sa buhay. Sa mga panahon ang iba ay lumalapit sa kanya dahil sa alam nilang mayroon siya, si Drizel ay nanatiling pareho, maayos, tahimik at totoo. Isang gabi, matapos ang simpleng salo-salo sa bahay nila para sa kaarawan ni Lauro, naiwan sina Yandro at Drizel sa tapat ng bahay habang pinagmamasdan ang ilaw ng poste sa eskinita. "Salamat sa pagpunta," sabi ni Yandro. "Masaya ako rito," sagot ni Drizel. "Iba yung init ng pamilya nyo." Tahimik siya sandali bago nagsalita. "Alam mo ang daming nagbago nitong nakaraang mga buwan, pero ikaw pareho ka pa rin." Napatingin si Drizel sa kanya. "Masama ba yun?" Umiling siya. "Hindi. Ikaw nga yata ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako natakot na manatiling ako lang." Nakatahimik ang dalaga sa kadahan-dahang ngumiti. Hindi man marangya, doon nagsimula ang mas malalim nilang pagtingin sa isa't isa. Walang drama, walang pakitang tao, kundi isang uri ng pagmamahalang mabagal ngunit matibay, katulad ng pundasyong matagal nang binuo ni Yandro sa sariling buhay. Lumipas pa ang panahon, si Miren ay naging ganap na registered nurse. Si Lauro, kahit hindi na naibalik ang dating lakas, ay naging mas payapa ang muka habang nakikitang umaayos ang buhay ng pamilya. Si Sabela ay nabawasan ang pagod sa pananahi at mas natutong magpahinga. Ang bahay nilang minsang inuulan sa bubong ay napagawa ng maayos, at si Yandro, sa kabila ng lahat ng naabot, ay nanatiling simpleng manamit, maayos makitungo, at hindi kailanman ipinagmamalaki ang sarili sa paraan ng mga taong dati nang hamak sa kanya. Isang hapon, habang inaayos niya ang lumang notebook na una niyang ginamit sa pagsusulat ng kita at gastos taon nang nakalipas, nahanap niya ang pahinang halos kupas na ang tinta. Nakasulat doon ang ilang simpleng linya. Gamot ni tatay, tuition ni Miren, puhunan sa tindahan, ipon, huwag gagalawin. Napangiti siya. Doon niya lalong naunawaan na ang tunay na yaman ay hindi nagsimula sa milyones sa bangko. Nagsimula iyon sa panahong kahit kapos sila, hindi sila sumuko. Sa panahong kahit pinagtatawanan siya, pinili pa rin niyang magtrabaho ng marangal. Sa panahong tahimik siyang nag-iipon habang ang iba'y maingay sa pagpapanggap. At kung may pinakamalinaw na aral na iniwan ng lahat ng iyon, ito ay ito. Ang trabaho ng tao ay hindi sukatan ng kanyang dangal. Ang simpleng anyo ay hindi sukatan ng kanyang kakayahan. At ang mga taong mapangmata ay madalas sila rin ang pinakamadaling bumagsak kapag nahubaran ng yabang.
Ang reunion na inakala ng marami ay gabi ng kahihiyan ni Andro ay naging gabi pala ng pagbubunyag. Hindi lamang ng laman ng kanyang bangko, kundi ng laman ng kanyang pagkatao. Sa huli, pinatawad niya ang mga taong nanakit sa kanya, ngulit hindi na niya muling hayaang tapakan ang kanyang dangal. Tinanggap niya ang paghingi ng tawad, ngulit hindi siya bumalik sa pagiging sunod-sunuran sa pagtingin ng iba. Natuto siyang maging mabait ng hindi nagpapagamit at maging mapagpatawad ng hindi nakakalimot ng aral. At sa bawat paggising niya sa umaga, sa tabi ng pamilya niyang unti-unting guminhawa, sa negosyong unti-unting lumalawak, sa pagmamahalang dahan-dahang tumibay, alam niyang ang batang minsang pinagtawanan sa classroom at ang rider na minsang minimaliit sa reunion ay tuluyang nang nakalayo sa aniw ng nakaraan. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa dangal, tiyaga at pusong hindi sinira ng panghahamak. At iyon ang tunay na yaman na hindi kailanman kayang nakawin ng kahit sino.